naman po si Ate Bingay ninyo. Gagawa po siya ng isang simpleng lasagna recipe. Para po sa inyo yan, guys. And this is Ate Bing's TV in the house. Ayan, watch for me, guys. Dahil ipapakita ko po sa inyo in my own way to cook a lasagna recipe. Ayan guys, ang recipe po ng ating lasagna. Yan po ang lasagna ni Ate Bing. Una po sa lahat is onions. That is onions. Onions po guys. And sasahugan po natin siya ng dalawang klaseng gulay. Which is yung pong makopang siling makopa. Red and yellow. And mushroom. Ayan, isasahog po natin kasi yung amo ko mahilig po sa mushroom at siling makopa. Ang gusto niya maraming gulay. And of course, yung pinaka-main recipe ng lasagna po natin guys is mincemeat. Ang dami pong mincemeat. Ayan, kalahating kilo po yan. Beef mincemeat po ang pinili ko instead na pork kasi po hindi ako kumakain ng baboy. Beef mincemeat po yan guys. And of course, para po maging malasa ang kanyang sauce, lalagyan po natin siya ng chopped tomatoes. Ayan, chopped tomatoes. And yung mga spices po ng sauce natin is parsley, ground pepper, at salt. Ayan, lulutuin po natin siya guys. And after that, ide-demonstrate ko po sa inyo kung papaano rin po lutuin ang pasta at kung papaano po natin ilalatag ang pasta sa hulmaan at ilalagay natin sa oven. At ang paggawa din po ng bechamel sauce sa ibabaw para maging masarap pong lalo ang ating lasagna. Ayan, watch for it guys! Hello guys! Ayan na po, nagisa na po natin yung sibuyas, yung beef mincemeat at inilagay po natin yung ating vegetables. At saka yun pong ibang mga spices, yan po ang kinalabasan ng ating sauce. And now guys, we have to do also the pasta. We have to boil water. If the water is boiling, we have to put salt, a little bit salt and a little bit of oil on it para hindi po dumikit yung pasta na atin pong papakuluan. Ayan. Ayan guys, I'm back again. Ate Bingay is back. So habang pinapakulo po ni Ate Bingay ninyo ang kanyang pasta, na ganito po siya kalapad na pasta para sa lasagna. Ayan. Nilagyan ko po ng konting margarine ng hulmaan ng lasagna guys para hindi po dumikit yung pasta pag ilalagay po natin. Pag ilalagay po natin ganyan, ilalatag po natin siya. Yan, ilalatag po natin na ganyan. And, kailangan po at least 2 layer guys. Ayan, hindi ko po maayos. Yan. Kailangan guys, 2 layers or 3 layers as long as you can para masarap po ang lasagna. Ayan. Ayan, nakalatag na po siya. Tapos, ilalagay po natin dyan yung mincemeat na ginisa natin kanina, guys. And, the same process again. Alright? So, watch for it. At gagawin po natin mamaya, after that one, guys, yung pong pag-fill natin, lalagay po natin sa ibabaw yung kanyang mincemeat na ginisa. Lalagyan po natin siya ng bechamel sauce. Ipapakita ko po sa inyo, guys, kung paano po gumawa ng bechamel sauce. Ayan. Ayan guys, nakapatong na po, 2 layer po yan. 2 layer po yan guys. Ayan, andyan na po yung ating mincemeat na ginisa kanina. And then, bubudburan po natin siya ng mozzarella cheese, yung grated na mozzarella. Kasi yung aking amo mahilig po sa keso. Ayan, para po medyo malapot-lapot pag kanyang kinuha. Ay napakaganda po ng ng lasa. Ayan. Kasi po yung aking amo, mahilig po sa mozzarella. Ayan, kaya nilalagyan ko po siya ng mozzarella cheese, binubudburan ko po siya bago ko po ilagay yung kanyang sapin na pasta. Ayan, lagay na po natin to. Ayan, lagay na po natin to guys. Saka po natin siya papatungan ulit ng bechamel sauce. Ayan, gagawa po tayo ng bechamel sauce guys. Titignan po natin. Okay, ayan. Yan, hanggang sa matapos po yan guys, papakita ko po sa inyo mamaya kung paano po gumawa ng bechamel sauce. At ibubudbud po natin sa ibabaw ng pasta, okay? That's it. Ayan guys, lulutuin po natin ang bechamel. Ayan, lulutuin po natin ang bechamel guys.
Tingnan niyo po ako paano lutuin ang bechamel sauce. Ilalagay po natin at ipapaibabaw natin sa ating lasagna para maging masarap po. Ito pong nilagay ko sa kaserola is unsalted butter po siya. A little bit of unsalted butter. Nasa sa inyo po. Tantyahin niyo po kung ilang butter ang ilalagay niyo sa inyong palayok. Tunawin niyo po bago niyo ilagay ang flour. At least mga half cup of flour ang ilagay ninyo. Pero tatantyahin ko na rin po guys kasi nga po malaki po yung hulmaan ko sa aking lasagna. So tatantyahin ko po ang aking bechamel sauce. Ayan. Pag natunaw na po siya guys with a low fire, ilagay po natin ang ating flour. Tantyahin po natin guys, wag po nating ilagay lahat. Ayan. Ayan. Tantyahin lang po natin. Ayan. Tunawin po natin ang flour. Usually guys, ang technique ko po sa pagpapagawa ng bechamel, yun pong pinakalas po nito is nilalagyan ko po siya ng isang pirasong itlog para kumapit po yung ating bechamel sauce. Ayan. Lagyan pa po natin ng konti guys kasi nga po marami yung ating bechamel sauce. Kailangang madami. Ayan. Dapat madami guys. And ilagay po natin. Pag natunaw na po ang ating harina, ilagay na po natin ang ating gatas. Ayan, dapat maraming gatas guys. Ayan. Maraming gatas dapat. Haluin po natin para hindi po magbuo-buo ang harina. Ayan. Lutuin po nating maigi, guys. I think so, dagdagan pa po natin ng konting gatas. Ayan, kasi po kailangan natin ng maraming bechamel sauce para po matakpan ang ibabaw ng ating lasagna. Ayan, halo-halo lang po. Halo-halo at hayaang kumulo. Low fire po guys ha. Low fire po siya para hindi po masunog ang inyong bechamel sauce. Kailangang alalay po sa apoy. Ayan. Dagdagan pa po natin ng gatas. Ayan. Hintayin po nating medyo lumapot ang ating sauce guys. Kasi ilalapot po ito dahil po sa harinang nilagay natin. Ayan, pag medyo malapot na po siya, patakan nyo na po ng isang itlog at haluin yung mabuti para hindi po magbuo yung itlog sa sauce. Kailangan pong continuously ang paghalo para hindi po bumuo yung itlog sa may bechamel sauce, guys. Ayan. Ayan, guys, ang ating bechamel. Bubudburan po natin ng konting mozzarella cheese sa ibabaw at ipunta na po natin sa oven. Alright, bubudburan po natin siya para po masarap. Ayan. Budbud pa more. Masarap po ang maraming mozzarella sa ibabaw ng ating lasagna. Yan. Dumating ng amo ko, hindi pa ako nakakaluto. Yan. Tapos ilagay po natin guys sa number 6. Ayan, number 6. Yan, 2 hours or 1.5 hours. Yan. Ayan guys, natapos ko po ang lasagna in Ate Bing's way at binigyan po ako ng amo ko ng regalo. Ayan, happy birthday daw sa akin. Ayan, I will blow the candle. I will have a wish and I will have to blow the candle. Ayan. Yan. Happy birthday, Ate Binga. You're already 18 years old. Thank you sa regalo ng aking amo. Ayan. Salamat sa regalo niya. Ayan po ang kanyang regalo, guys. I love it also. It's a nice flowers. Yan. Then go. If you like my video, please click like, comment, share,
Click subscribe down below and click the notification bell down below for more of my video, guys. Bye! Love, love!